Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mondays Vlog. Nako, matindi. Napakainit mga kaibigan. Nitong ating tatalakayin. Senyor Aguila at iba pa niyang mga kasamahan na nakakulong diyan sa Senado, pwede na palang ilipat ng kulungan diyan po sa City Jail. Nako po, ililipat ng ibang kulungan, City Jail, ay papawisang kayo diyan. Yan ang ating tatalakayin laman ng video na yan. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho. Patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na, samahan niyo po ako, mga kaibigan. Apo, hingi lang po kami ng update doon sa inyong investigasyon sa kulto, doon sa kapihan. Pero yung mga pina-detain ninyo dyan sa Senado, andyan pa rin sina Senyor Aguila, Senator? Andyan pa rin sa Jerry. May ano ba yon? Walang deadline o ay walang takdang panahon kung hanggang kailan? Indefinite. Ang nasa rules namin is that hanggat hindi na adjourn yung hearing, hindi na conclude yung investigation, pwede pa siyang i-hold dyan. There's no reason for us to detain them further kapag concluded na yung investigation. As of now, suspended pa lang yung investigation, hindi pa natapos, no? And ang pinaka last one dyan is hanggat hindi nag-adjourn yung Congress, no? Opo. Itong 19th Congress, ang adjournment ng 19th Tagal niyan, ang tagal pa. Next year pa yan eh. Oo, Next year. Naku po. 2025. Oo. 2025 na kwan. Hanggang sa bago mag-eleksyon. Kung ongoing pa rin yung investigation, ibig sabihin, nagpapatuloy pa rin, hindi pa siya tapos, pwede pa rin silang i-hold. Teka muna, ang kanila po bang detention dyan sa, yung bang detention facility dyan, ano bang itsura niyan? Naka-aircon ba sila dyan 24/7, ganon? Tapos may catering ba kayo dyan? Ang ginaw pa naman dyan sa Senate. Paano ba ang... But kung kanya, actually, hindi yan siya yung parang established talaga, yung formal na kwan talaga. Na detention. Detention siya na may mga riyas, ganyan, wala. Kwarto lang yan sa kwarto na may aircon. May TV. TV, mukhang walang TV. Walang TV. Walang TV. Pero may wifi dyan, may wifi. Malakas ang wifi sa Senado eh. Oo, pwede sila mag-wifi kung gusto nila. May cellphone sila. Hindi naman sila pinagbawalan gumamit ng mga cellphone, Communication. laptop, communication, okay lang. In fact, meron pa nga siya kasama doon na yung si Mamarto Galaneda, may kasama pa nga na pamangkin niya. Pwede magsama. Na, pwede magsama dahil daw yung mag-monitor sa kanya mga decisions. Paano po yung kanila? Yung mga pagkain nila, sir? Yung galing sa Senado, meron mo tayong kitchen sa Senado, di ba? Temo naman. Sarap yan. May canteen man dyan, may canteen dyan. Oo. Sarap ng pagkain. Naka-catering pa pala. Catering. Hindi nyo ba naisip yung ginawa ng Senado ng mga nakaraan na ang kanila pong ipinapakulong dinadala pa sa City Jail? Depende yan, no? Depende yan sa committee kung dadali sa City Jail or hindi. Nasa discretion na yan ng committee kung kailangan ipasa doon. Okay. Ang nangyayari kasi, at yun din ang nirereklamo ng ibang mga taga roon, na puro investigasyon, puro media pag-alam, pero walang aktual na nagiging aksyon, lalo na ho dun sa para matigil, lalo na kung totoo ho yung mga child abuse na nangyayari doon, Senator. Meron naman, hindi naman puro investigation lang. In fact, bago pa nga tayo nag-start ng investigation, meron ng kaso na ipinahil ang NBI at PNP
Hindi naman puro investigasyon lang. Sayang lang. Pero nakakapagtuloy-tuloy ho sila. Ano? Nakakapagtuloy-tuloy ho sila sa operasyon ng organisasyon, Senator eh. Oo, sa ngayon, alam mo kasi, yan, social problem, social disaster yan kapag ang gawin ng president ng gobyerno ay talagang right away yung mga marahas na action kaagad na i-pull out sila sa area, i-relocate sila ganon. At walang magandang preparasyon, problema talaga yan. So ngayon, since napakalaking operation yan, no? Ilang pamilya yan, i-relocate mo. Kapag mag-decision ang DNR na sila i-revoke na yung kanang agreement at i-relocate sila, it has to be a whole of government approach. Lahat ng ahensya ng gobyerno, magtulong-tulungan kasama ng local government unit ng Socorro, ng Surigao para hindi naman maging disaster yung kalabasan nito. Then, for no, kahit na mga nag-violate sila ng may na-violate na batas, may na-violate na karapatan ng tao, ay mga Pilipino rin yan, mga tao rin yan na naluko lang rin na naisahan na sa maling paniwala. Kaya nga, we have to be gentle to them. Hindi naman pwedeng... Hindi po, sa mga victims so yan. Senator, mukha pong ang binabanggit po dito ni Combachero, hindi naman para gipitin yung mga kababayan natin. Biktima nga sila dito eh. Ang dami. Ang sinasabi po natin, the government should take a more aggressive action to take charge, to take over. Kasi po, kasi po ngayon po wala, andun pa rin sila eh. Yun nga, hinintay natin yung DNR kung anong kanilang decision doon. Hindi rin naman na sila mo talaga pinaka-ahinsya na ihawak ng area. Kaya... Hindi ba sila pwedeng bigyan ng deadline, ang DNR? Isang buwan o 3 linggo? Sabi ho ng DNR, hindi lang din sila daw ang uma-action dyan eh. Nagtuturuan sa madaling salita. Hindi. Pinaka-main player dito, katulad niya, kahit na mag-deny sila o hindi, yung DNR talaga, kasi kanilang area yan eh. Kanilang jurisdiction yan, yung lupa na yan. So sila talaga pinaka-main actor dito. So next hearing, gigipitin natin sila. Ano pa bang kailangan gawin ng Senado para aksyonan ninyo ganito, ganon. We'll use our yun po ang iniintay natin, Senator, dahil napakatagal na nito nangyayari. Sabi nga nung mga kailan pa yun, Combachero, na pumutok ito? Tagal na, April pa, hanggang ngayon puro investigasyon. At tapos ang sabi, kumakausap po kami ng mga taga-DNR, ang sinasabi nila hindi naman silang hindi lang daw ho sila ang interagency daw yan. Meron daw hong interagency para dito sa issue na to. Oo, interagency response ang gagawin, pero the lead player sila talaga. Huwag na sabihin yan sa hearing ko. Kapag mag-hearing ako, huwag na sabihin na gano'n at talagang mapapagalitan sila ng membro ng committee kapag gano'n ang rason nila na maghintay pa sila. Sila ang lead actor ito. Eto, sabi tuloy nitong si Alejandro Sanchez, pwede na palang magtayo na lang tayo ng kulto. Parang hindi kasi baka action ng maayos ang gobyerno. Senator, Okay, alright. Nako po, nandito na naman tayo, matindi. Matindi, mahanghang ang mga nadinig dito na binitawan ng mga salita patangkulo dito kay Senador Bato nitong ating mga batikan na anchorman. Shout out at maraming salamat Katunying at Sir Jerry Baha, 2x2. Maraming salamat po, ipahintulot ang paggamit ng inyong counting video clips. Maganda ang programa nila eh. Talagang walang sinasanto basta at nasa tama. Okay, dito na po tayo at dire-diretso na tayo. At marami natin dapat talakayin dito. Ba't kung hindi po natin pagbibigyan, kung hindi natin matatapos ay paumanhin po. Unahin po natin itong tinatawag. At na ika nga po yan ito, ang mga nakakulong. Talagang parang gusto ko na namang kumanta ho dito. Huli na ang lahat, bakit hindi ginawa?
Palakpakan muna. Oh. Kita nyo mga kaibigan, hindi lang ako ang nakakapansin sa estilo, strategy, style ng pag-iimbestiga nitong si Senador Bato. Marami po ang nagkakaroon ng questionable, ng malaking question. Kahit itong dalawang batikan ng mga komentarista, Katunying at itong si Sir Jerry Ba ay nagkakaroon po ng malaking katanungan, bakit ganito ang nangyayari sa investigasyon? Parang hindi agresibo. Aba, kung sara sa manok, na ika nga po yan ay agresibo, di ba? Importanteng mahalaga po yan. Agresibo basta nasa tama. Ay bakit po natin natalakay ito? Nagbabase po tayo diyan sa rolling ng video. Ang manghang na pananalita na binitawan nitong ika nga po mga batikang komentarista na ito. Dumako po tayo dito. Isa-isahin natin. Itong tinatawag na PD pala ilipat sa city jail. Anumang city jail dito na ika nga po pwedeng makasakop sa mga nakakulong na Senyor Aguila. Si Janet. Sino pa ba? Mamerto Galaneda. At itong si Karen, pwede pala na ilipat diyan sa tunay na kulungan na city jail. Talagang matindi, di ba? Huli na ang lahat, bakit hindi ginawa? Alam niyo mga kaibigan, talagang hindi lang ako ang nakakapansin. Dapat noon pa. Bakit hindi ginawa? Bakit nagagawa nila sa iba na ilipat sa tunay na kulungan kahit na-contempt pa lang ng court, na-contempt pa lang ng Senado, not court, ay pwedeng ikulong diyan sa tunay na kulungan. Dahil dito marami po ang nag-aalboroto na taong bayan na bakit hindi ikulong sa tunay na kulungan kahit na-contempt pa lang diyan sa Senado. Kahit hindi pa convict. That's why pinapatunayan ngayon ni Senador Bato, ayon po diyan sa kanyang mga salaysay, ay nasa kanila pala ang kapangyarihan. Sila po ay may big authority na pwedeng dalhin sa tunay na kulungan itong mga ito. Ano kaya ang dahilan, mga kaibigan? Huli na ang lahat, bakit di ginawa? Pasensya na po mga kaibigan. Ayan ang team song ni Senador Bato, di ba? Mga kaibigan, sa punto pong ito, hindi lang po ako nagtatanong. Katulad nga po, diyan sa nagbatay tayo sa role ng video na yan ay manghang na mga pananalita. Ang nasaad po diyan. Bakit patuloy pa rin ang ika nga po'y transaksyon diyan sa loob ng kapihan kahit itong mga pinuno na iba, hindi lahat ng pinuno po ay nakakulong Ang mga ilang pinuno po ng kapihan ng kulto ay patuloy pa rin ang transaksyon diyan ng mga naiwan nila kahit nakakulong itong si Senyor Aguila, Mamerto Galaneda, Karen at itong si Janet. Bakit patuloy pa rin? Mga kaibigan, malaking katanungan, di ba? Bakit nagpapatuloy sa palagay niyo mga kaibigan? Tama ba ang ika nga po'y mga panuntunan dito sa pag-iimbestiga? Hindi po tayo nagmamarunong dito. Nagbabatay po tayo sa mga katanungan. Diyan po sa ruling ng ika nga po'y pagtatanong kay Senador Bato sa actual interview nitong dalawang batikang komentarista. Alam niyo napakalaki po ng papel dito na Senador Bato. Para magawa lahat ang tama. Dahil siya po ang namumuno ng komite. Hindi walang hunasagi sa kanyang puso at isipan na gawin ito. Na ika nga po kung nakakulong man ang mga pinuno, alam niya na magpapatuloy pa rin ito. Dahil mayroon siyang iniwan na mga galamay diyan sa kapihan. Magpapatuloy at magpapatuloy pa rin. Kita mo ngayon patuloy di ba? Ang gusto po nating ipunto dito, dapat katulad ng nasabi nga diyan, kailangan ng aksyon.
Hindi lang puro imbestiga. Hindi ako may sabi. Sa bagay, nasabi ko na noon yan, na puro imbestiga ho. Ba't ngayon ho, hindi lang ako ang nagsasabi? Maliwanag ko sinabi diyan na puro imbestiga lang ang ginagawa, walang aksyon. Oh, di ba? Ano yung sinasabi nating aksyon? Sabi ko nga, kung bibigyan natin one by one ang pagtatalakay ito, ay aabutin tayo ng mahabang oras, kaya kaunting padaan lang ho dito sa tinatawag na bakit patuloy pa rin ang transaksyon. Dahil kung hindi ho patuloy ang transaksyon, ang ika nga po yung mga kulto na ito ay ito po, hindi man lahat, yung iba ho kahit ilang porsyento ay nagbabaan ho. Tumiwalag na ay kabaliktaran ho ang nangyayari ngayon. Mga kaibigan, mas lalong nadidevelop sila at ayaw bumaba at mas lalong ika nga hoy tumitibay ang pananampalataya sa doktrina ni Senyor Aguila. Ano po ang gusto nating ipunto dito? Bakit pumapasok dito ang mga sinasabi dito sa interview na walang aksyon? Puro ika nga hearing lang. Dapat kung kayo ay dapat ito ay nakasama sa inyong ika nga panuntunan dyan sa hearing. Na alam nyo po ba, dapat itong ibang kasamahan ni Senyor Aguila na ika nga po opisyalis na naiwan diyan sa kapihan na pinag-iwanan ni Senyor Aguila, ay bakit hindi nyo ho iniimbestigahan? Bakit hindi ho kayo gumawa ng paraan para masangga, para maharang ang anuman dapat gawin dito sa mga membro? Dahil yung mga naiwan ho diyan ng mga opisyalis ng kulto ay siya ngayong ika nga po ay nagbi-brainwash. Sila po ngayon ang nagdidevelop muli ng kaisipan ng mga kulto na huwag tayong bibitaw kahit wala si Senyor Aguila. Yan pong mga opisyalis na yan, nung bumisita si Senador Bato diyan ho sa kapihan na isang lalaki na kumakatawang kay Senyor Aguila habang wala ho, ay napakalaki ngayon ang papel diyan ho sa kapihan upang mag-brainwash, patuloy na pag-brainwash na huwag tayong titiwalag. Patuloy tayong magkapit-bisik. Ipagtanggol natin itong si Senyor Aguila. Alam ko, ganyan po ang nangyayari at marami pang iba na opisyales. Dapat po nabigyan ng pansin yan. Naharangin, gumawa ng paraan ang namumuno ng komite dito at nasa ganun po hindi na sila patuloy na makapag-brainwash ng mga membro. Kung wala ho nagpapalakas ng loob diyan sa mga membro ng kulto na biktima na marami na mahimigit kumulang 5,000 ba? I'm very sorry kung nagkamali ako sa exact na bilang. Alam ko higit kumulang 5,000 na membro. Kung wala ho nagpapalakas ng loob diyan. Kung wala ho na ika nga po'y umaalalay ngayon, noon pa man, matagal na ho itong watak-watak. Kahit sa sulok ng Surigao ho yan ay nagsiktakbuhan na. At ni minsan, yung mga paratang kay Senyor Aguila diyan sa Senate hearing ay durog na durog mga kaibigan si Senyor Aguila. Marami mga testigo. Buhay na testigo. Marami mga video na paratang na ika nga po ay nagsasabi ng katotohanan laban kay Senyor Aguila. But pansinin nyo po mga kaibigan, may isang membro ay walang sumalungat bagkus patuloy pa rin ang pananampalataya sa kasinungalingan dito kay Senyor Aguila. Patuloy pa rin ho sila na ikangahoy sinasanto, ginagawan Diyos itong si Senyor Aguila. Sapagkat dahilan nga itong mga naiwan na dinidevelop muli. Dinodoktrinahan na kahit wala si Senyor Aguila. Ito ang gawin natin, dapat matibay tayo. So kung naputol ho yan, kung hinarang na dapat may paraan ng gobyerno, may way na dapat hindi mangyari ito. Dahil alam natin, kapag patuloy pa rin
na mayroong nagpapalakas ng loob dito, nagbe-brainwash, hindi ho ito malalansag. Kahit makulong man itong si Senyor Aguila, Ma'am Merto Galaneda at iba pa niyang kasamahan, patuloy pa rin po hindi ito malalansag. Kung ganyan ang gagawin, puro imbestiga, walang aksyon, mga kaibigan. Nako po, pasensya na po. Mahaba itong ikangayating pagtatalakay. Ayaw ko nang dugsungan pa dahil pag dinugsungan ko to, ay marami tayong tatalakayin haba ang oras. Mas mabuti pa, bigyan po natin ng part 2 ito. Alam kong nabitin kayo at nabitin din ako. Ang maliwanag po dito ay pwede palang ilipat sa City Jail itong mga nakakulong, Senyor Aguila, Ma'am Merto Galaneda, Karen, at itong si Janet. At kasalukuyan po ay nandiyan pa rin sila sa nakakulong sa Senado. Abang-abang po tayo mga kaibigan. At gusto ko itong bigyan ng parto. Nabitin ako at alam ko nabitin rin kayo. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Diyan po sa comment section. Sabay-sabay po nating pwede kayo magbigay ng public opinion. At sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Palakpakan.